Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Moises. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Mabilis ang pagkilos ng maglolong Moises at Ulang. Nasa kalagitnaan sila ng pakikipaglaban sa isang grupo ng mga bangkilan. Ang mga bangkilan ay isang uri ng aswang na may katawan ng tao at mukha ng baboy ramo. Lolo, anong gagawin natin? Mukhang hindi natin sila kaya. Wika ni Moises. Kumalma ka lang, apo. Ako nang bahala sa kanila. Puntahan mo ang ating mga kasamahan. Sabihin mo ang lagay natin dito. Pero lolo, paano ka naman? Delikado ang lagay mo sa dami ng kalaban. Huwag mo na akong alalahanin, apo. Ako nang bahala sa aking sarili. Umalis ka na. Sundin mo ang sinasabi ko. Wika ni Lolo Ulang. Wala nang nagawa si Moises kundi sundin ang sinabi ng lolo. Nagmamadali itong bumalik sa baryo. Bagaman nag-aalala kay Lolo Ulang, mas pinili ng binatang gawin ang nais na matanda. Pagkarating sa baryo, kagad itong sinalubong ng mga kapwa antingero. Kagad niyang sinabi ang mga kaganapan. Mabilis namang rumisponde ang mga ito. Nakita nila si Lolo Ulang na nakikipaglaban sa mga bangkilan. Galit na galit ang mga ito, ngunit hindi nagpapatalo ang matanda. Lolo, nandito na po kami. Tapusin natin ang mga bangkilan. Masyado na silang maraming perwisyo dito sa ating baryo. Tama ka, po. Marami na silang nabiktima sa ating mga kasamahan. Pasensyahan na lang tayo. Balik kayo ng kinalaban. Pag-uusap ng maglolo. Matapos sabihin ang mga katagang yun, nagsimula na silang labanan ang mga bangkilan. Habang nangyayari ito, nagbago ang aura ng kapaligiran dahil sa sigawan ng mga bangkilan at antingero. Ang baryo ng mga antingero na dating tahimik at masaya, ngayoy napapaligiran ng kadiliman at takot. Mag-iingat kayo. Kapag mali ang pag-atake nyo sa kanila, maaari kayong mapahamak. Sundin nyo lamang ang sasabihin ko. Wika ni Lolo Ulang. Nandito lang po kami para tumulong. Lolo Ulang, hanggang sa huli naming hininga, hindi ka namin iiwan. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Wika ng kaibigan ni Moises na si Bimbo. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito upang matalo ang mga kalaban. Naging madugo ang tagpong yun. Gamit ang kambal balaraw, pinatay ni Lolo Ulang ang daan-daang bilang na mga bangkilan. Samantala, mano-manong nakikipaglaban ang iba pang mga kasamahan, kabilang si Moises at Bimbo. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lamang itinusok ni Lolo Ulang ang balaraw sa lupa. Nagtalsikan ang mga bangkilan. Ginamit ng matanda ang mga sandaling yun upang magkarga ng orasyon. At sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas ang dalawang gabay ng matanda. Ang isa ay ang lambana ng apoy, habang ang isa naman ay ang lambana ng tubig.
Naging mabilis ang pagkilos ng mga ito. Sumasabay sila sa bawat pagwasiwas ni Lolo Ulang sa kambal balaraw. Nag-iba ang itsura ng sandata ng matanda. Ang isa ay tila napapalibutan ng apoy. Ang sino mang tamaan ay siguradong matutupok at magiging abo. Habang yung isa naman, napapalibutan ng tubig. Dali-daling nagkakahiwa-hiwalay ang katawan ng aswang na matamaan. At sa isang iglap lamang, naubos ni Lolo Ulang ang mga kalaban. Napakurap ang lahat, maging si Moises at Bimbo. Hindi makapaniwala sa tinding lakas na taglay ng tangang balaraw ni Lolo Ulang. Wala ka pa ring pinagbago, Lolo Ulang. Malakas ka pa rin. Sa dami ng kalabang yun, nagawa mong maubos sila sa isang atake lang. Nakita mo yun, Moises? Dapat gayahin mo yung lolo mo. Wika ni Bimbo. Huwag mong sabihan ng apo ko ng kung ano man ang dapat niyang gawin at kung sino ang dapat niyang tularan. May kanya-kanya tayong kakayahan. Kaya hayaan mo si Moises na ipakita ang sa kanya. Sita ni Lolo Ulang. Hinahangaan ko naman talaga si Lolo eh. Nais ko siyang tularan balang araw. Pero sa ngayon, kailangan ko pang magsanay para matuto at maging dalubhasa. Kagaya niya. Apo, gawin mo lang ang nais mong gawin. Hindi mo namang kailangang tularan ako kung hindi mo gusto. Kung sa bagay, kung iba ang nais ng iyong puso, yun ang sundin mo, pare. Nagsasabi lang naman ako ng opinyon. Pero nasa iyo pa rin yung pagpapasya kung anong daang tatahakin mo. Siguro, wag na muna natin pag-usapan yung bagay na yan. Bumalik na tayo sa loob ng baryo at magdiwang tayo. Di ba sabi mo, Lolo, iinom tayo ng tuba? Aba syempre naman no. Meron akong isang salita. O halina kayo mga kasamahan. Marami pa tayong patutumbahing alak. Pag-aya ni Lolo Ulang, bumalik ang grupo sa baryo. Pagkarating sa lugar, kagad silang itinuring na mga bayani ng mga kasamahan. Ipinagdiwang ang saya ng pagkapanalo. Kagaya ng napag-usapan, uminom ng tuba ang mga ito. Nagpakasaya sila ng gabing yun. Kaso nga lang si Lolo Ulang, tila hindi nalalasing. Tulog na ang mga kainuman ngunit nananatili itong gising at nagbabantay. Lolo, tumagay ka pa. Hindi pa ako lasing. Abalokong batang ito. Lasing ka na nga, Moises. Tatagay ka pa. Pikit na nga yung mga mata mo. Kaya ko pa to, Lolo. Tatalunin ko pa si Lolo sa inuman. Tagay ba? Ay naku po. Matulog ka na nga. Tatakpang ko na tong tuba. At bukas na lang natin ituloy. Pag-uusap ng maglolo. Natulog na ang dalawang kasama sa inuman. Natawa si Lolo Ulang. Sabay na binuhat ang dalawang binata papasok ng tahanan. Matapos maisaayos ang dalawa, nagpahinga na si Lolo Ulang. Pagkalipas ng ilang araw ng pagdiriwang sa kanilang baryo, unti-unti nang bumabalik ang katahimikan. Nagpatuloy sila sa kani-kanilang mga gawain. Pinasimula ni Moises at ng mga kasama ang pagtulong sa komunidad upang makabawi mula sa laban. Ang mga antingero nagsimulang magtanim ng mga gulay, muling gumawa ng mga tahanan, at nagbukas muli ng kanilang pamilihan.
muling nakabangon ang baryo mula sa kaganapan. Buong akala nila ay tuluyan ng makakaahon sa pagpapahirap ang baryo. Ngunit nagsidatingan ang kanilang mga bagong kalaban. Mga nilalang nalabis ang pagkahayok sa laman. Isa sa pinakamataas na uri ng aswang. Mga gabunan. Hinanda ng lahat ang kanilang sarili sa labanan, lalo na't malakas ang magiging kalaban. Sa gitna ng gulo, isang malakas na sigaw ang nadinig mula sa likurang bahagi. Walang titigil mga kasama. Lalabanan natin sila hanggang dulo. Wika ni Moises. Nagsimula ng umatake ang binata maging ang mga kasamahan nito. Samantalang si Lolo Ulang naman, patuloy na lumalaban sa ibang bahagi ng baryo. Walang pagod na ginagamit na matanda ang kambal balaraw. Naging mabilis ang pagkilos nito. Dahil na din sa gabay ng dalawang lambanang tubig at apoy. Isa-isang natutupok ang mga kalaban. Nagkalat ang pira-pirasong bangkay ng gabunan sa paligid. Hanggang sa isang boses ang pumalahaw sa buong baryo. Apo, alagaan mo ang iyong sarili. Ingatan mo ang ating baryo. Sigaw ni Lolo Ulang. Napahinto si Moises sa pakikipaglaban. Mas nangibabaw ang takot nang makita niyang kinukuyog si Lolo Ulang na mga gabunan. Dala ng sitwasyon, pilit pinanlabanan ni Moises ang takot. Ikinilos ang katawan, sinugod ang mga kalaban. Kaso nga lang, sa lakas ng mga kalaban, wala pa ring nagawa si Moises. At sa huli, natumbas si Lolo Ulang sa lupa at nagaagaw buhay. At merong malalim na sugat sa kanyang tagiliran. Lolo, huwag kang sumuko. Kailangan nating lumaban. Hindi, Apo. Nakatakda na ang magiging buhay ko. At siguradong hanggang dito na lang ang aking misyon. Lolo, huwag kang magsalita ng ganyan. Makakaligtas ka. Wala nang mga kalaban natin. Hindi maintindihan ni Moises. Matapos matumba si Lolo Ulang sa lupa, nag-atrasan na ang mga gabunan. Tapos na ang buhay ko, Apo. Ikaw naman ang susunod. Gampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin bilang isang tunay na mandirigma. Matapos magsalita ni Lolo Ulang, unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Napahagulgol na lamang si Moises. Hindi niya matanggap ang nangyari sa lolo. Isang hindi matatawarang sakit ang dumaloy sa puso ni Moises dahil sa sinabi ng lolo. Hawak ang kambal balaraw na ibinigay mismo ni Lolo Ulang. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa paligid. Ang sakit ng pagkamatay ng lolo ang nagbigay sa kanya ng matinding determinasyon upang gampanan ang tungkulin. Hindi kita bibiguin, Lolo. Ipinapangako ko sa'yo. Nagagampanan ko ang aking tungkulin. Wika ni Moises. Mabilis na tumayo ang binata. Hinawakan ang kambal balaraw. Ramdam sa lugar ang dumadaloy na enerhiya sa kanya. Kagad nitong naramdaman ang presensya ng gabay ng lolo. Ang lambanan ng apoy at tubig. Taglay ng binata na mga sandaling yon ang lakas ni Lolo Ulang.
Dala na din ng nag-uumapaw na galit sa lahat ng gabunang sumugod sa baryo. Kagad namang lumapit si Bimbo upang damayan ang kaibigan. Pare, ikinalulungkot ko ang pagkawala ni Lolo Ulang. Hindi ko akalain na dito magtatapos ang buhay niya. Isa siyang tunay na bayani. Wika ng kaibigang si Bimbo. Hindi ako papayag na hindi managot ang mga gabunan sa ginawa nila kay Lolo. Tugon ni Moises. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo, pare. Tandaan mo palagi yung aral na iniwan sa iyo ni Mang Ulang. Mas makabubuti kung mag-iisip tayo ng plano para mas mapagtagumpayan natin ang labanan. Muling wika ng kaibigan. Kagad namang sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Bimbo. Nagpasya silang lisanin na lamang ang baryo. Gamit ang kariton at kanilang mga alagang kalabaw. Inilagay nila roon ang mga kasamahan na namatay sa labanan. Kabilang si Lolo Ulang. Lumipat ng bagong baryo sila Moises. Doon sila nagkaroon ng bagong simula. Pagkarating naman sa baryo, kagad nilang binigyan ng maayos na libingan ang mga yumao nilang mahal sa buhay. Unti-unti silang bumangon kahit na mahirap. Dahil marami sa kanila ay nasira ang pamilya, habang abala ang lahat sa pagtatayo ng tahanan. Napansin naman ni Bimbo ang kaibigan na nag-iisa at kagad nilapitan. Pare, kung kailangan mo na makakausap, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin, ha? Alam ko kung gaano kahirap mawala ng mahal sa buhay. Kaya, nandito lang ako para sa'yo. Maraming salamat pare ha. Sobrang hirap pala, no? Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Buong buhay ko kasama ko si Lolo eh. Tapos sa isang iglap, wala na siya. Ang mas masakit pa, wala akong nagawa para iligtas siya. Hindi ko man lang siya naipagtanggol laban sa mga kaaway. Ganyan talaga ang buhay, pare. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. Kaya dapat, habang may buhay, sulitin natin yung bawat sandali. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin eh. Wika ni Bimbo. Sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Malalim na napabuntong hininga si Moises. Nakatingin lamang sa paligid. Maya-maya pa'y naisipan niyang magtayo rin ng sariling tirahan. Maliit na kubo na yari sa pinagtagpi-tagping kawayan ang ginawa. Nang matapos si Moises, kinuha niya ang kambal balaraw. Sinubukan niya itong gamitin para magsanay. Ngunit bigla na lamang nag-init sa palad ang balaraw. Dahilan para mabitawan niya ito. Teka, anong nangyayari? Bakit bigla na lang uminit yung balaraw? Hindi naman ganito yung nararamdaman ko nang ibigay ito sa akin ni Lolo ah. Wika ni Moises. Nagkataon naman na dumating si Bimbo. Dinampot ang balaraw. Kagaya ni Moises ay napaso rin ang binata. Walang ya. Bakit ang init ng balaraw na yan? Ganyan ba talaga yan, pare? Di ko alam eh. Napaso din ako nang hawakan ko kanina. Para bang ayaw magpahawak. Nung hinawakan ko to nang mamatay si Lolo, naramdaman ko pang tinulungan ako ng gabay niya eh. Paano nangyari yun? Sa'yo binigay ng lolo mo yung balaraw. Imposibleng hindi ka niyan makilala. Lalo na ngayon na ikaw na yung tagapangalaga. Baka naman may nais lang ipahiwatig yung balaraw. Di ko rin alam eh. Nagulat na lang ako. Maaring tama ka pare. Pero ano naman kaya ang nais ipabatid?
Hindi pa rin nga sa akin nagpapakita yung gabay ni Lolo na dalawang lambana. Kaya wala akong ideya sa nangyayari. Wika ni Moises. Muling hinawakan ng binata ang balaraw. Ngunit kagaya kanina, napaso lamang ito. Anong gagawin mo pare? Parang ayaw sa'yo ng balaraw ah. Subukan mo kayang kausapin. Mungkahi ni Bimbo. Ewan ko, naguguluhan na ako Siguro kailangan na aralin ko muna to at kunin ang loob. Ang sabi sa akin noon ni Lolo, kagaya ng tao, kailangang makuha rin ng tiwala ng mga bagay na ipinapamana sa atin. Baka naman nagluluksa rin kagaya natin. Siyempre, namayapa yung unang tagapangalaga nila. Baka nag-iingat yung balaraw para hindi mapunta sa maling tao. Pero si Lolo mismo yung nabigay nito sa akin Imposible naman na hindi ito magtiwala. Nakakabigla yung nangyari. At higit sa lahat nakakapagtaka Di ba nga, kapag hindi sa atin mahirap gamitin. Kagaya ng mutya. May gabay din yan na nagpoprotekta at sumusubok sa susunod na tagapangalaga. Kung karapat dapat ka ba talaga? Ikaw na nga yung nagsabi, kailangang kunin ang tiwala. Lalo na't hindi naman talaga sa'yo yung balaraw. Malamang, binibigyan ka lang ng pagsubok ng gabay ng balaraw. Baka naman kasi may pag-aalinlangan sa puso mo, kaya ganyan yung nangyayari. Ano? Pag-aalinlangan? Wala no. Galit pwede pa. Dahil gusto kong ipagiganti si Lolo. Baka kasi hindi maganda yung hangarin mo kaya ganyan. Kung ano ang nilalaman ng puso mo, malay mo, yun din yung ipinaparamdam sa'yo ng balaraw. Pag-uusap ng magkaibigan. Natahimik si Moises sa mga sinabi nito. Alam niyang may punto ang kaibigan. Kaya naman minabuti niyang aralin at kunin ang tiwala ng kambal balaraw. Simula ng araw na yon, lahat ng naiisip niyang paraan upang makuha ang tiwala ng gabay ng balaraw, ginawa ni Moises. Ngunit tila hindi ito gumagana. Ilang beses niya ding sinubukang tawagin ang gabay ng balaraw. Ngunit nabigo ito. Ni mahawakan ang sandata ay hindi niya magawa. Hanggang sa isang araw, habang nag-iisip ng paraan, bigla na lamang nagpakita sa kanya ang lambana ng apoy at tubig. Sinabi ng mga ito na sila ang gabay ng kambal balaraw. Nang oras na yun, pasado 12:00 na ng madaling araw. Kaya naman wala nang gising bukod kay Moises. Kami ang gabay ng kambal balaraw. Ako si Ignis. At siya naman si Agua, ang aking kakambal. Wika ng lambana ng apoy. Ikinagagala kitang makilala, Moises. Nakikita ko sa iyo si Tandang Ulang. Nang kasing edad mo pa lamang siya. Dagdag ng lambana ng tubig. Sandaling natahimik ang binata. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Teka, kayo ba ang gabay ng kambal balaraw? Nakita ko na kayo noon Pero hindi ako makapaniwala na makakausap ko kayo ng malapitan. Ikinagagala ko kayong makilala. Maging ako'y natutuwa na makausap ka, binata. Nakita namin ang pagpupursige mo upang makuha ang tiwala ng kambal balaraw. Kaya naman, simula ngayong araw, gagabayan ka namin sa iyong pagsasanay upang ihanda ka sa nalalapit na digmaan. Teka, digmaan?
Kakatapos lang na matinding laban namin sa mga gabunan. Meron na naman. Hindi sa nagrereklamo. Pero nagugulat ako sa balitang sinasabi niyo. Oo, Moises. Naghahanda ang iyong makakalaban na si Hudan upang agawin sa iyo ang kambal balaraw. Yan din ang naging dahilan kaya't nagpapahiwatig sa iyo ang iyong sandata. Kung alam niyo pala yung magaganap, bakit ngayon lang kayo sa akin nagpakita? Bakit hindi niyo sinabi ng mas maaga? Para nakapaghanda ako. Tanong ni Moises. Dahil sinisigurado muna namin na ikaw nga ang itinakda at bilang gabay, kinakailangan namin na subukin kung karapat-dapat ka. Kahit apo ka pa ng dati nitong tagapangalaga, ganito rin ang ginawa namin sa iyong lolo nang mapasa kamay niya ang kambal balaraw. Ngayon, handa ka na ba sa iyong magiging pagsasanay? Oo naman. Hindi pwedeng masayang ang lahat ng pinaghirapan ni Lolo. Tugon ni Moises. Madilim pa nang magising ang binata. Ramdam niya ang malamig na hangin sa kanyang likuran habang unti-unting bumabangon. Sa paligid, tanging huni ng kuliglig at may hinang kaluskos na mga dahon ang madidinig. Bumangon ka na, Moises. Ngayoy magsisimula na ang iyong pagsasanay. Wika ng lambana ng apoy. Hindi pa man lubusang gising si Moises. Ngunit alam niyang wala na siyang pagpipilian. Kailangan niyang matuto sa paggamit ng kambal balaraw kung gusto niyang mabuhay sa kakaibang mundo ito. Pinadiretso ito ni Agua sa isang makitid na daan sa kagubatan. Ito ang iyong magiging daanan. Pero hindi ka lamang basta tatakbo. Dahil may hahabol sa iyo. Wika ng lambana ng tubig. Anong ibig mong sabihin? Bago pa makapaghanda ang binata, biglang may malalaking anino na gumalaw mula sa gilid ng daan. Mga nilalang na hindi niya pa nakikita noon. Mabilis, mahaba ang braso at tila may pakpak sa likuran. Takbo. Wika ni Ignis. Wala nang tanong-tanong. Tumakbo si Moises ng buong lakas. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadampi sa batok habang pilit siyang hinahabol ng mga nilalang. Binaliko-liko ito ng dalawang lambana sa mas makikitid pang landas. Pinadadaos-dos sa madulas na bato. Pinapatalon sa mababaw na bangin. At halos maubos ang hininga. Ngunit napansin niya na unti-unti siyang nakakasabay sa ritmo ng pagtakbo. Hindi na siya basta tumatakas. Natututo na itong gumalaw ng mas mabilis at mas sigurado sa bawat hakbang. Matapos ang ilang minuto, sumenya si Agua. Biglang nawala ang mga nilalang na humahabol kay Moises. Hindi na masama, pero kulang pa. Wika ni Ignis. Pagod pa si Moises. Ngunit hindi pa tapos ang araw. Pinaupo siya ng dalawang lambana sa gitna ng isang maliit na tahimik na kagubatan. Sa ngayon, kailangan mong matutong maramdaman ang paligid mo. Paano ko namang gagawin yun? Pumikit ka. Tugon ni Ignis. Nag-aalinlangan ang binata nung una. Ngunit ginawa niya rin. Habang nakapikit,
Nadinig niya ang tunog ng mga dahon na bahagyang gumagalaw. Ang may hinang tunog ng tubig sa hindi kalayuan at ang tila paggalaw ng kung ano sa kanyang likuran. Biglang may lumipad na maliit na bato papunta sa kanya. Kagad niyang iniwasan. Kahit hindi niya ito nakikita. Natawa na lamang si Agua. Magaling. Pero hindi lang yan. Kailangang maramdaman mo rin ang presensya ng kahit anong nasa paligid mo. Kahit hindi ito gumagalaw. Wika ni Agua. Ipinagpatuloy nila ang pagsasanay. Binabato siya ng dahon, maliliit na bato, at maging mga patibong na hindi niya nakikita. Noong simula, maraming beses itong natamaan. Ngunit habang tumatagal, natutunan nitong maramdaman kung kailan may kakaibang enerhiyang malapit sa kanya. Matapos magpahinga, may daladalang mabigat na sanga sina Ignis at Agua. Ngayon, palalakasin naman natin ang iyong katawan. Hindi ka lang dapat mabilis at sensitibo sa paligid. Dapat malakas ka rin. Wika ng lambana ng apoy. Pinagawa siya ng 2 lambana ng iba't ibang gawain. Pag-akyat sa puno gamit ang bilis. Pagbuhat ng mabibigat na sanga habang naglalakad sa maputik na daan. At pagtulak ng malalaking bato. Masakit sa katawan. Nanginginig na ang mga kalamnan. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang kailangan niya ito. Pagsapit ng dilim, bumagsak si Moises sa lupa. Hingal na hingal. Napangiti naman si Agua at Ignis habang nakatayo sa tabi niya. Para sa unang araw mo, hindi ka naman nagkulang. Wika ni Agua. Umupo si Ignis sa isang bato at tumingin sa langit. Pero marami ka pang dapat matutunan. Wika ng lambana ng apoy. Habang nakahiga, naramdaman ni Moises ang sakit sa buong katawan. Ngunit may kakaibang sigla rin itong naramdaman. Kahit mahirap, alam niya na unti-unti siyang lumalakas. Hanggang sa ilang linggo nang sumasailalim sa matinding pagsasanay si Moises. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang binata, mas bumibilis, at mas lumalalim ang kanyang pakiramdam sa paligid. Hindi na ito natitisod sa makikitid na landas. Hindi na siya madaling natatamaan ng mga patibong. At kaya na niyang buhatin ang mabibigat na bagay na dati halos hindi niya maigalaw. Isang gabi, habang nakaupo sila sa paligid ng isang maliit na apoy, nagsalita si Ignis. Sa tingin ko, handa ka na para sa huling pagsubok. Wika ni Ignis. Tumingin si Agua kay Moises at ngumiti. Ito ang magsisilbing pagsusulit kung natutunan mo ang lahat ng itinuro namin sa iyo. Wika ng lambana ng tubig. Hindi na nagtanong pa ang binata. Alam niyang kailangan niya itong harapin. Gaano man kahirap ang magiging pagsubok. Kinabukasan, dinala siya ng 2 lambana sa isang malawak na bahagi ng kagubatan na may matataas na puno at matitinik na halaman. Tahimik ang buong paligid, ngunit may kung anong pakiramdam ng panganib sa hangin. Makakalabas ka lamang sa kagubatang ito kung magagamit mo ang lahat ng natutunan mo.
Tandaan mo, hindi lang lakas at bilis ang kailangan mo. Kailangang gamitin mo rin ang talas ng iyong isipan. Wika ng dalawang gabay. Nang sabihin nila ito, biglang naglaho ang dalawang lambana at naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kagubatan. Habang naglalakad si Moises, narinig niya ang tunog ng mga yabag sa likuran. Paglingon niya, nakita niya na may isang nilalang na mabilis na papalapit sa kanya. Higit na mas malaki ang pangangatawan. Mapupula ang mga mata at matutulis ang mga kuko. Alam niyang wala siyang laban kung mananatili ito sa pwesto. Kaya kagad siyang tumakbo. Ngunit hindi ito simpleng pagsubok. Kailangan niyang gamitin ang bilis at liksi na natutunan. Gumamit siya ng mga sanga upang tumalon mula sa isang puno papunta sa isa pa. Nang subukan siyang abutin ng nilalang, nagpadulas ito sa ilalim ng isang mababang ugat. Nakalayo ang binata. Patuloy ang habulan hanggang sa biglang nagbago ang tunog ng mga yabag. Alam niya na may patibong sa paligid. Kaya huminto muna sa isang tabi. Pinakiramdaman ang buong lugar at lumiko sa mga tamang daanan. Sa huling segundo, nadinig niya ang malakas na tunog ng bitag na bumagsak sa likuran niya. Eksakto kung saan sana siya tatakbo. Kung hindi niya ginamit ang talas ng pakiramdam. Nang tuluyang wala ng panganib, dumating ang ikalawang pagsubok. Sa harapan niya, meron 3 daanan na maaaring daanan. Ngunit wala ni isang palatandaan kung alin ang tama. Umupo ito saglit. Pumikit. Inalala ang lahat ng itinuro sa kanya ni na Ignis at Agwa. Huminga ng malalim ang binata. Inilapat ang kamay sa lupa. Ramdam niya ang bahagyang paggalaw nito at pagdaloy ng hangin sa isang direksyon. Doon siya dumaan. Sa unang tingin parang karaniwang daanan lamang ito. Ngunit nang magpatuloy siya, nakita niya na may mga bitag sa iba pang landas. Sa tamang daan siya dumaan, hindi dahil sa swerte, kundi dahil ginamit niya ang lahat ng natutunan. Sa dulo ng kagubatan, lingid sa kaalaman ng binata, may naghihintay pa pala na huling pagsubok. Paglabas niya mula sa mga puno, isang malakas na nilalang ang humarang sa kanya. Isang dambuhalang elemento na may katawan ng tao ngunit balat na parang sa bato. Alam niyang hindi niya ito matatakasan. Kailangan niyang lumaban. Hindi ito katulad ng mga laban na naranasan niya noon. Hindi sapat ang bilis o pakiramdam. Kailangan niyang gamitin ang lakas na pinaghirapan niyang buuin. Hinintay niya ang pag-atake ng kalaban. Nang sumugod ito sa kanya, umilag ang binata sa tamang sandali. Ginamit ang sariling lakas upang itulak ito sa isang malaking bato. Ginamit niya ang natutunang diskarte, hindi lamang sa pisikal na lakas, kundi pati na rin ang katalinuhan sa labanan. Matapos ang matinding sagupaan, tuluyan niyang napabagsak ang kalaban. Ngunit hindi niya ito pinatay. Pero sapat na ang ginawa niya para hindi na ito makabangon pa. Nang makabalik si Moises sa lugar kung saan siya iniwan ng 2 lambana, naroon sina Ignis at Agwa.
Nakangiti habang nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno. Hindi namin inaasahan na matatapos mo ang lahat ng ganun lang kabilis. Kaya alam mo na, Moises, ngayon, handa ka na. Napatango na lamang ang binata. Nang mga sandaling yun, buo na ang kalooban ni Moises. Gagawin niya ang pagpuksa sa mga nilalang, ngunit hindi lamang dahil sa paghihigante, kundi para makatulong na din sa mga taga-baryo. Nangako ito sa sarili na kahit anong mangyari, hindi siya matatalo ng sinuman. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating Moises na mahina at binatang walang alam. Sa ngayon, isa na itong ganap na mandirigma. Matapos ang mahabang pagsasanay, mas naging bihasa pa si Moises sa pakikipaglaban gamit ang kambal na balaraw. Ang dating mabagal na galaw, mas naging mabilis. Ang dating may hinang pag-atake, mas naging mas malakas ng doble kesa noong nakaraan. Kagad namang sinimula ni Moises ang pakikipagsapalaran. Sa loob ng maraming taon, si Judan ang nagdala ng takot sa baryo. Pinamunuan nito ang mga gabunan sa pandarambong, pagnanakaw, at pananakot sa mga tao. Ngunit ngayong handa na si Moises, hindi na niya hahayaang magpatuloy ang kasama nito. Sa madilim na kagubatan, sa isang bakanting lupa na napapalibutan ng matataas na puno, doon nagkaharap si Moises at si Judan. Nasa likuran nito ang ilan sa mga tauhan. Nakangiti ng nakakaloko habang pinapanood ang labanan. Moises, mukhang hindi mo alam ang pinapasok mo. Wika ni Judan. Nakatayo ito habang hawak ang itim at higanteng espada na matagal nang kinakatakutan sa buong baryo. Malakas itong pambasag sa tangan ng mga antingero dahil sa taglay nitong lakas ng demonyo. Napangiti lamang si Moises. Hinugot niya ang kambal balaraw. Hoy Judan, hindi na ako yung dating binatang takot sa inyo. Wika ni Moises. Walang babala. Kagad sumugod si Judan. Mabilis at malakas na hinataw pababa ang espada. Ngunit sa isang iglap, umilag si Moises at napunta sa likod ng kalaban. Walang ibang natamaan ng espada si Judan, kundi hangin lang. Pagkatapos ng unang palpak na atake, muling humataw si Judan. Ngunit sa pagkakataong yun, ginamit ni Moises ang bilis. Bago pa lumapat ang espada sa kanya, nagpadulas ito sa lupa. Naiwasan ang pag-atake nito at muling nakalapit sa nilalang. Dali-dali itong nag-usal ng orasyon. Kinausap ang gabay ng balaraw. Unti-unting nagbago ang itsura ng sandata ng binata. Sa kanang balaraw, muling sumanib ang gabay na si Ignis, nalambana ng apoy. Habang sa kaliwang balaraw naman si Agwa, nalambana ng tubig. Isang mabilis na pagtaga ang ginawa niya gamit ang kaliwang balaraw. Nag-iwan ito ng malalim na sugat kay Judan. Nagulat naman ang binata sa taglay na kunat nito. Hindi man lamang tuluyang naputol ang tinamaang bahagi ng balaraw ng tubig. Napaatras si Judan.
Hinawakan ang sugat ngunit imbes na magalit, napangiti lamang ito. Mukhang marami kang ang natutunan. Matapos sabihin ang mga katagang yun, biglang binalot ang paligid ng napakakapal na hamog. Kagad na paatras si Moises. Pinikit ang mga mata. Pinakiramdaman ang paligid. Hindi lang lakas ng katawan ang laban na ito, dahil tila may itinatagong kakayahan si Hudan. Mula sa makapal na hamog, biglang nawala ang kalaban. Alam ni Moises na hindi ito basta mawawala. Kailangan lamang gamitin ang lahat ng pandama, hindi lang ang mga mata. Habang nakapikit, pinakiramdaman niya ang hangin. At dito nadinig ang isang mahinang yabag sa kaliwa. Dumapa ito sa lupa. Winasiwas ang balaraw. Eksaktong tumama ito sa paparating na espada. Nayanig pa ang braso ng binata sa bigat ng pagtama. Ngunit hindi niya binitawan ang sandata. Mula sa ilalim, sinipan niya si Hudan sa sikmura. Dahilan para matumba ito ng bahagya. Bago pa ito makabawi, mabilis na umikot si Moises at nagpakawala ng isang saksak papunta sa balikat ng kalaban. Gamit nito ang balaraw ng apoy na mga sandaling yun. Unti-unting kumakalat ang sunog sa balat ng nilalang, maging sa laman nito, mula sa bahaging napinsala. Napasigaw si Hudan at napaatras. Hawak-hawak ang balikat. Halos hindi niya na maigalaw. Galit na ito ng mga oras na yun. Sa puntong ito, unti-unti nang nawawala ang makapal na hamog. Gamit ang itim na espada, kagad nitong sinugod ang binata. Pinaulanan si Moises ng mabibilis at mabibigat na pag-atake. Habang si Moises naman, sinasangga lamang ng dalawang balaraw ang pag-atake. Hinaharap ang sunod-sunod na pagsalakay ng nilalang. Nagpalitan ang dalawa ng mabilis na pag-atake. Parang dalawang anino sa ilalim ng buwan. Ang mabigat na espada ni Hudan ni hindi magawang magtagumpay sa liksi ni Moises. Gumamit ito ng kaliwat kanang pag-iwas, bigla ang pagpapadulas sa lupa, at mabilis na saksak sa tuwing may pagkakataon. Hanggang sa dumating ang tamang sandali. Isang maling hataw mula kay Hudan. Isang maliit na puwang sa depensa ng nilalang. Nakakuha ng pagkakataon si Moises. Sa isang mabilis na galaw, dumaan ito sa ilalim ng kamay ni Hudan. Isinaksak ang isang balaraw ng apoy sa tagiliran. Napaluhod si Hudan. Nanlalaki ang mga mata. Sinundan ito ni Moises ng isa pang malakas na hataw gamit ang balaraw ng tubig, na mabilis winasiwa sa dibdib at leeg ng kalaban. Dahan-dahan nang natutumba si Hudan sa lupa. Nanginginig ang mga kamay. Habang sinusubukang abutin ng sugat, alam niyang tapos na ang labanan. Hindi ako matatalo. Ito ang huling salitang lumabas sa bibig ni Hudan. At tuluyan itong bumagsak sa lupa. Nakita ng mga kasama ang nangyari. Mabilis na nagsitakbuhan dahil sa takot. Wala na ang kanilang pinuno. Wala na silang dahilan para manatili. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon,
Natahimik ang buong baryo. Ang takot na dulot ng mga gabunan ay nawala. At sa wakas, nagkaroon ng kapayapaan ang mga tao. Nakatayo si Moises sa gitna ng kagubatan. Hawak pa rin ang kambal balaraw. Sa loob ng isang gabi, naipagiganti niya ang buong baryo. Naipakita niyang hindi siya mahina at napatunayan niyang kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit alam ng binatang hindi dito nagtatapos ang lahat. Marami pang panganib sa labas ng baryo at marami pang pagsubok na kakaharapin. Kaya ipinangako niya sa sarili na hindi siya magpapakampante anumang oras at palaging handa sa anumang labanan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.